Magandang araw, magandang gabi po sa ating lahat mga kaps, mga guys, mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe ang ating channel. So, meron tayong topic ngayon mga guys, no? Una, dito sa itong isang mga talakera or mga vloggers na walang magawa sa buhay, no? Pero ang pangit kasi sa mga ginagawa nila ay nakakasira sila sa imahe ng kanilang ginagawang paksang usapan. Kasi nga po, nagbibigay sila ng mali, no? At hindi magandang impormasyon dito sa kanilang mga manunood o mga viewers nila, mga followers nila. So ito yung tungkol sa Iglesia ni Cristo na rally, yung 3 days rally. So matagal-tagal na po yun, di po ba? Meron kasing mga hindi pa nakaka-move on eh. At ginagawan talaga ng issue na kung ano-anong mga kwento ayon daw sa kanilang mga intelligence report. So ito, babanggitin ko yung pangalan nito. Ito yung mga grupo ito ni Peebles Talakera. Woo! No? Ito si Munting Tinig. Ano daw kasi ang balita, no? Ay yung Iglesia ni Cristo ginamit para siraan si PBBM. Woo! At ganoon din balita daw na itong si Senador Marcoleta, siyempre alam naman natin na si Senador Marcoleta ay Iglesia ni Cristo. Sabi nila ng mga talakera o mga chismosa at mga chismoso ay ititiwalag daw sa Iglesia ni Cristo at tatanggalin din daw sa pagka-senador. Nako naman, oh. Saan kayo nakakuha ng chismis tong mga ganito? Tapos, ayon pa rin daw sa intelligence report nila na mga talakera, mga chismosa, mga talakitok, ay may plano rin daw na patatalsikin si Ka Eduardo Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan. What? Ayaw, di ma. Ang galing-galing naman ng kanilang mga intelligence report. Ito tono ng pananalita nito, Ilonggo to no? Woo! Alam naman natin, kasabihan, Ilonggo daw is, kaya may sabi niya na, tikalon. Ayaw, di ma. So ito, malamang Ilonggo ito, ewan ko. Balanghoy siguro ang kinakain nito. Woo! Parang balanghoy kung magsalita. What? At meron pa, sabi niya, balita din daw, no? Na yung 3 ministro na nagsalita doon sa rally ay ititiwalag. Ayaw, di ma. Galing naman ng mga... Saan kaya pinagkukuha nito yung mga pinagsasabi niya, no? Kasabay din daw doon na pinagplanuhan na pababain si PBBM. Yun po yung kanyang buod ng mga istorya niya. So magpiplay lang tayo ng maikling video niya. Yung mga ilan-ilan lang dito sa mga sinabi niya. So ito mga kaps, mga guys, meron na naman kayong mapapanood na magpapainit na naman ng inyong mga kalamnan. At magpapakulo ng mga dugo. Ayaw, di ma. So okay lang yan mga kaps. So ito panoorin natin. Usapan natin itong nangyaring rally ulit ng Iglesia ni Cristo. So nagsisilabasan na yung mga assessment, yung mga informations from intelligence na kung saan ay sa loob mismo ng Iglesia ni Cristo. Sila na po ngayon ay nagkakagulo-gulo. What? Sabi ko nga, dahil sa mga plano ninyo na pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos, abay nagtuturuan. Yung iba naman ay naguhugas kamay. Kung narinig po ninyo ang komentaryo nila Katonying at ng kasamahan niya sa Los Pordos, abay, malinaw na talagang ang INC ay hindi nagustuhan yung ginawa ni Aimee. Kasi ang kanilang plano mag-conduct ng 3 araw na kilos protesta laban daw sa korupsyon, transparency and accountability sa tahimik na pamamaraan. Pero ito ang malinaw.
na kung saan nagamit na ang reliyong Iglesia ni Cristo kung bakit siniraan ang Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, may mga lumalabas na ang taga-pamahalang pangkalahatan ay galit na galit matapos ang speech ni Amy. Pero kung galit na galit, nakipagkamayan pa yung mga ministro, yung mga nakakataas din na opisyal ng Iglesia ni Cristo backstage. Nakipagkamayan sila, tuwang-tuwa pa sila, nagyakapan pa si Marcoleta. Uy, balita ko, si Marcoleta ay parang marami ang nananawagan na siya po ay dapat talagang ititiwalag. At balita pa rin natin, mga kamunting tinig, parang mamamaalam sa politika. Kasi ang Iglesia ni Cristo hindi naman talaga sila nakikialam sa politika eh. Although mayroon silang tinatawag na black voting, pero ngayon lang nagkaroon ng isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagkakaroon ng mataas na katungkulan sa ating bayan, particularly Senator pa. Yung mga ministro na nagsalita, na kung saan ay grabe makabatikos. Andyan pa yung mga pastor ng GIL, nagsama-sama pa sila. Ayaw, di ba? I-visit nyo na lang ang page ni Pebbles Talakera. Ang hindi po maiwasan ng Iglesia ni Cristo, naging bahagi sila ng pagsira sa pagkatao ng ating mahal na Pangulo. Kaya yung mga development na ito, na kung saan, parang may isang miyembro ng Iglesia ni Cristo, particularly pangalanan na natin, itong si Marcoleta, baka one of these days, hindi na yan senador ng Republika ng Pilipinas. Oo, yun ang ating pagkaka-analyze. Baka nga po siguro, matauhan ng Iglesia ni Cristo na naging bahagi sila ng iskandalo ng warla, pagwala, no, ni Amy Baba. Pero na-post doon ni Pebbles Talakera yung tungkol po sa intelligence report. May plano pala talaga na patatalsikin itong si Ka Eduardo Manalo, no? Ayaw, di ba? Galit Manalo. Yan, galit na galit. Pagkatapos, dito sa post na to, nakalagay din na mismong si Ka Eduardo Manalo daw po ang nagpatigil ng kanilang rally matapos ang pagwarla ni Amy. Tapos, mayroong balita na ititiwalag si Bien at saka yung si Sabala nga. Ayaw, di ba? Maaaring ka dahil sa speech nila at planong pag-aw sa Ka Eduardo. Aragoy. What? Sabi ito. Alam mo, chismosong bayot. Bayot ka daw eh, sabi ng isang vlogger eh. Ayaw, di ba? Iba talaga to ang bayot mo. Dalawa kasi yung mga katauhan nila niyan, kaya matabil ang mga dila. No? Siyempre, para lang magkaroon ng buhay, yung kanilang pagiging ganyan, kailangan maging member ng mga marites. Ganun talaga yan, no? Tuloy, di na dapat patulan nito eh. Pero gusto ko lang kasi tweet yung mga maling pinagsasabi nito para naman doon sa mga viewers niya na natatangay o napapapaniwala nila, no? Itong mga talakirang mga vlogger na ito na walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi. So, nakakapanirang puri. Kailangan i-tweet natin tong mga ito. Ito, pag sasampalin to ng tsinelas eh. Ayaw, di ba? Ito sa akin to, sampalin ko to ng tsinelas eh. Tsinelas na tig 5,000. Okay? So, alam nyo guys, yung sinabi niya na galit na galit ang tagapamahalang pangkalahatan dahil nagsalita si Amy, hindi daw na-control at ginawang tawag doon, siniraan niya ang PBBM. Wala pong ganun na sinasabi ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Hindi po ganun kababaw ang kanilang mga pangunawa. So ito lang, no? Yung kasi yung pagsalita ni Amy doon, kung ako, para sa akin, natuwa ako. Kung ako yung nandun din ako eh. Live na live ko na panood yun. Bakit? Kasi po, para sa akin, opinion ko lang, totoo yung mga sinabi doon ni Amy. Kayo lang nga nagsasabi na hindi totoo yun. Sino ba ang nakakaalam ng katotohanan sa buhay nila, buhay ng pamilya nila? Silang magkapatid lalo na.
O, di ba? Silang dalawa lang, magkapatid. O. Ate yun. Nakababatang kapatid ng PBBM. Hindi nyo ba alam, noon pa? Hindi pa nga presidente si PBBM, balita na yan eh. Walang usok kung walang apoy. Eh ngayon, pinatunayan na. So, ang lumalabas kasi doon, sinabi ninyo, ginamit ni Amy ang iglesia para siraan ang Pangulo. Hindi, ano yun? Hindi paninira yun. Kasi sabi ko nga, yung issue matagal na. Walang nakapagpapatunay, walang pag-aamin na ginagawa, walang pagtuturo, at walang pagkukumpirma kung totoo yung mga aligasyon tungkol kay Bongbong Marcos na siya nga ay lulong sa druga. Doon, sa rally, pagsalita ni Amy, hindi niya napigil ang sarili niya with emotion. Diba? Nandun ba kayo? Wala yata kayo doon eh. Kung nandun lang kayo, tatayo balahibo ninyo doon. Ikaw bayot ka, pati siguro bulbul mo doon, tatayo eh. Ayaw naman. Nandun ka. Oh, hindi nyo alam yan, salita lang kayo ng salita kasi wala kayo doon. Sa una, pananalita ni Madam Amy, maganda lang, di ba? Pero doon na voice out niya yung mga bagay na hindi niya masabi dahil walang naniniwala sa kanya. Di ba? Ni kausapin nga lang niya yung kanyang kapatid, sabi niya. Hindi niya makakausap, hindi niya magawang kausapin. Matagal ng panahon na, buwan na, taon na siguro eh. Bakit? Kasi nga po, pinipigil nila na magkausap ang magkapatid. Dahil alam nila, pag nakausap ni Amy si Bongbong, aba kung ano-ano sasabihin noon, sasawayin talaga noon. Kapatid niya yun eh, may malasakit siya dun eh. O, walang ibang magmamalasakit diyan kay Bongbong, kundi yung ate niya. Kayo, yan sila, yung mga nakapaligid dyan. O, lalo na kayo ng mga talakira na hilig lang na makipagchismes. Ito, ibigay kong impormasyon sa inyo. Walang ibang magmamalasakit dyan sa kay PBBM para mapabuti siya, kundi yung ate niya lang. Yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga gabinete niya, sino may nandyan, yung mga tauhan niya dyan, pera-pera lang ang pakay nila dyan kay PBBM. Matagal ko nang sinasabi ang ganyan. Kaya dapat itong PBBM, makinig siya dun sa ate niya. Kaso, may balita, ito rin, may chismis din ako ha. Makikimaritis na rin ako. Ang balita, ang sabi-sabi ng mga bubuet dyan, dito sa social media, manood lang kayo. Kaya, hindi makatanggi si PBBM na pagbigyan yung mga nakapaligid sa kanya, di siyempre, maano siya, maiimbestigahan siya. At pag napatunayan na talagang totoong gumagamit siya, tanggal siya, at higit sa lahat, wala na siyang supply. Pag ipaparehab yan, hindi na siya makatikim. Hindi kaya ng katawan niya kung ganyang addict na yan. Baka magpapakamatay yan doon sa detention center o sa doon sa Bilibid o doon sa kulungan o sa rehab center. Ganun yan. So wala na tayong magawa, no? Ganyan mga bagay. Ngayon kung kayo ay sang-ayon kayo sa kalagayan ng PBBM at ng kanyang asawa at maging ng kanyang mga anak diyan, yung kalagayan ng buhay nila, gusto niyo silang lalo pang masira yung buhay ng mga Marcos na yan, di sige, tuloy ninyo, pagtanggol nyo sila. Pero kung totoo may malasakit kayo dyan sa mga Marcos, may tulungan ninyo. Huwag ninyong itulak na malugmok. Tulungan ninyo sila na makaahon dyan. Di ba? Sa anong paraan? Ayan, kausapin si PBBM. Wala namang masama eh na mag-giveaway siya eh. Una-una, para sa kapakanan nila. Niya, sarili niya, kalusugan niya. Kasi pinasok nila yung ganyang mga bagay, di pagdusahan din nila. Sila din magsasacrifice paano nila gamutin yung problema nila sa kanilang buhay. Yan yung gusto ni Madam Amy na mangyari. Ay na lang. Kaso, sige, pinoprotektahan ninyo siya. Bakit? May pakinabang kayo. Pakunwari lang kasi kayo dyan eh, no? Wala kayong pakialam, wala kayong kikipagkapwa-tao sa sambayan ng Pilipino. Dahil pera lang ang gusto ninyo dyan. Kaya gusto nyo magpatuloy yung kanyang pamamahala dito sa Pilipinas.
So punta tayo dito sa sinasabi mong si Ka Eduardo, papatanggal, may titiwalag na ministro, si Marcoleta, tawag dyan, titiwalag, no? Nako, saan ka nakakuha ng mga ganyang impormasyon? Wala kang kaalam-alam no? Ang magandang gawin mo, bayot ka yata, di ba? Maghanap ka ng maraming lalaki dyan na masusubo mo paggabi. Ayaw, di ma. Huwag yung pinapakialaman mo yung mga bagay, hindi mo. Kakayang sabihin gano'n, di ba? Yung kalagayan mo, di ba? Uhiya ka lang sa mga ilonggo to, no? Kung binakla ka, dra lang sa inyo. Di mo pagilabtan tong mga way labot sa imo. Ayun na lang, Di mo pagubukon pagkailonggo naton kay hindi kita mo na. Di ba? Muya timo to. Ngita lang timo da ka mga sunoy-sunoy Kag mo tong imo nga pang dalon kong gabi to kag ano ano bang tawag sina? Ano ganing nahimo na sa igi gani gasupsop mo. Nan. Sa igi. Mga napsop ka igi. Ayaw, di ma. Ano mo, hindi nga ilapta mo. Ikakalibutan, darata na sa ginahimo sa mga iglesia ni Cristo. Pakdor ka katupad mo nga iglesia ni Cristo da kung lakat-lakat kas dalan, huwag ka kilala. Ikaw kilala na kay pa social media ka, live ka. Basulo mo pa karon ng mga tao da. No? Kaya kung gihambal mo pag sinabi mo kasi Iglesia ni Cristo, nilalahat mo na yan. Di ba? Yung kasiraan ng isa sa amin, kasiraan ng lahat. Kaya diyan kami nagsusumikap, no? Nag-iingat na hindi kami makagawa ng anumang mga paglabag, mga kasalanan dahil ang nagawa kong pagkakasala dahil Iglesia ni Cristo ko, madadamay ang lahat. Yun po yung aral sa amin at yun po yung pinapractice namin, yung ginagawa namin na pag-iingat. Kung di nyo kaya yung ganyan, ay kayo lang. Ibahin nyo kami. Di ba? Kaya pag kinanti mo yung isa, kinanti mo lahat. So, pinasabi ko lang sa mga vloggers dyan, no? Ingat-ingat kayo. Huwag kayong masyadong padala sa emotion ninyo pag nagsasalita kayo dito sa harap ng camera tapos ipapublish nyo, no? In public, buong mundo, sisiraan ninyo at babanggit-banggit kayo ng pangalang Iglesia ni Cristo. Abay, pag na-disgrasya kayo, huwag nyo kaming sisihin, no? Huwag kami ang pagbintangan ninyo. Dahil nga sabi natin, mga Iglesia ni Cristo, mga tao din yan, may mga puso, may mga damdamin, marunong din yan silang masaktan, umiinit din ang mga ulo. Ngayon, kung makatapat kayo ng mga kapatid dyan na medyo mahina ang pagtitimpi at maimpito sa inyo. Hindi natin alam kung ano nangyari. Saka ito, sinasabi mong may planong patalsikin si Ka Eduardo Manalo. Sino magpapatalsik sa kanya? Ayaw, di ma. Posible yung sinasabi mo no? Walang katotohanan yan. Wag mong pinapapaniwala yung mga viewers mo, yung mga followers mo sa mga maling impormasyon. Okay? Kasi una-una tagapamahalang pangkalahatan yan. Maliban na lang kung may mga kausap kang mga tiwalag sa iglesia at kung ano mga pinagsasabi sa'yo, ay huwag kang papaniwala doon. No? Uriin mo kung totoong iglesia ni Cristo mga nakakausap mo o nakakausap ninyo ni Peebles, si Talakera, no? Kung sino man yan nagbibigay ng impormasyon sa inyo, maling impormasyon para lang sa ipanira sa mga iglesia ni Cristo, ay huwag kayong nagpapaniwala. Diba? Dahil kayo lang mismo ang mapapasama at hindi sila. Okay lang yung utos-utusan lang kayo ganyan o baka bayad-bayadan kayo, kayo mapapasama, hindi sila. Kasi naglipa ng iglesia ni Cristo sa paligid ninyo. Lalakad ka sa kalye, mamukhaan ka. Di mo alam, kapitbahay mo dyan, ka-boardmate mo dyan. Tricycle driver dyan, driver ng jeep dyan, di nyo alam. Kaya kuidaw kayo magsasalita-salita, no? Kung meron kayong gustong itanong at sabihin tungkol sa iglesia, abay madali lang yan, punta lang kayo doon sa mga
malalapit na mga kapilya dyan sa inyo. Doon kayo magtanong. Kasi welcome po doon yung mga bisita. Di ba? Para hindi kayo mahiya, sumabay kayo sa panahon ng mga pagsamba, basta sa maayos lang ang kasuotan ninyo, yung siyempre natawag na damit na pangsamba. Huwag kayo magpunta sa kapilya na nakapajama o naka-short pan o basta ganun lang. Pag nakadalo kayo, pwede kayong makipagkausap doon sa mga may tungkulin, magtatanong. Entertain nila kayo sa mga ganyang mga bagay. Tapos linawin yung mga bagay na nasasagap ninyong mga balita sa labas bago ninyo ipalabas dito. Kasi kung okay naman at totoo yung mga sinasabi ninyo, hindi kami magre-react ng mga ganito. Pero alam namin kasi mga fake news kasi kayo eh. Di siyempre, didepinsahan namin talaga yung sa amin. Okay? Kasi nga sabi ko nga, pag binanggit na ninyo pangalang Iglesia ni Cristo, nilalahat na po ninyo yan. Hindi sa kung sino man. Lalo pat ang tagapamahalang pangkalahatan ng pinagsalitaan nyo ng di maganda, di kami kaagad ang magiging katapat ninyo. Okay? Pero isa pa, reminders, pag nagpunta ka sa kapila, huwag kang magbinayot-bayot doon. Ayaw, di ma. Baka may hikaw-hikaw ka, lalaki ka, may hikaw ka. May hikaw ka sa ilong, may hikaw ka sa tainga. So, hindi pwede, di ba? Huwag kang lalaki ka, mag-makeup ka, magpasok doon. Hindi pwede. Kumbaga, parang pagsalaula yan, no? Doon sa kabanalan ng aming ginagawang pagsamba. So, gano'n lang muna, no? Okay, mga Kaps, mga guys, ito yung naging reaction, opinion ko dito sa kay Munting Tinig ba ito? Si Munting Tinig. Kaya, sige. Okay lang mag-vlog ka, pero wag mong i-content ang Iglesia ni Cristo sa mga bagay na hindi mo alam, no? Para di ka malagay sa alanganin din, no? Bagay, alanganin ka na eh. So, para lalo hindi lalala, no? Na malagay ka sa alanganin or peligro, sabi ko nga. Okay, maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog. Sa mga subscriber natin, pakishare po channel natin, at sa mga di pa nakapag-subscribe at bago pa lang sa channel ko, so mag-subscribe na po tayo. Salamat po, ingat po tayong lahat.